Kabanata 171. Huwag kang mag-alala, Sammy. Nangangako ako na gagawin ko ang isang paraan para mapabuti ang kalagayan mo. Kahit sino pa ang may sala, sisiguraduhin kong tuturuan ko sila ng leksyon dahil ikinagalit mo. Kahit bilang gobernador ng Orto County, iginagalang ni Terrence si Sammy. Mula rito, ligtas na ipalagay na malakas ang koneksyon ni Sammy o natatakot si Terrence sa kanyang pamilya. Ngumiti si Sammy. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Ngayon dalhin mo na ang iyong mga tao doon para hindi makatakas ang lalaking iyon. Biglang napakunot ang noo ng Great Elder ng mga Lot na nakikinig sa kanilang usapan sa buong panahon at sinabi, si Mr. Owen ay isang level 6 na warrior king at alam ko kung gaano siya kalakas. Kung ang kalaban ay madaling natalo si Mr. Owen, ibig sabihin napakalakas din ng kalaban. Tumango si Owen. Oo. Sa tingin ko baka isa siyang level 7 o 8 na warrior king. Iilan lang ang level 9 warrior kings at hindi pa natin narinig ang kanyang pangalan dati. Tinanong ng Great Elder, ano ang pangalan niya? Kung siya ay talagang level 8 na warrior king, imposibleng wala tayong narinig na ganoong tao dati. Sumagot si Owen, ang pangalan niya ay Severin Foylet. Ito ay binanggit niya. Nagkunot ang noo ni na Terrence at ng Elder at nagsimulang mag-isip kung narinig na ba nila ang pangalang iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkomento ang Second Elder, Severin Foylet. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon dati. Paano hindi namin alam na may ganoong kalakas na tao sa Skysian City? Sinabi ng Great Elder, tama. Nag-aalala ako kung siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya o may nagpo-protekta sa kanya. Hindi marami ang nang-ahas na pukawin si Mr. Owen lalo pa at sinabi na ng kalaban na ang ama ni Mr. Owen ay gobernador ng Orto County. Dapat may nagpo-protekta sa kanya kaya hindi siya natatakot. Nakakunot ang noo ni Terrence. Pero hindi ko pa naririnig ang pangalan niyang iyon. Baka hindi siya taga-syudad na ito. Baka nandito lang siya ng ilang araw. Bumigkas ang Second Elder sa kanyang opinyon. Kung ganoon nga, walang makakaalam na tayo ang pumatay sa kanya. Wala na tayong dapat katakutan. Pagkatapos ng pag-iisip, sinabi ng Great Elder, sa tingin ko mas mabuti pang pag-isipan muna natin ng mabuti bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Alam ng kalaban kung sino si Mr. Owen at gayon paman, nang ahas pa rin siyang saktan siya. Hindi natuwa si Sammy sa nilalaman ng pag-uusap. Nag-cross ang mga braso niya at ngumisi ng may panunuya. Ang tono niya ay puno ng pagmamayabang. Ano ang kinatatakutan niyo? Nandito naman ako, hindi ba? O iniisip ninyo na dapat tiisin ko na lang kapag may gumawa sa akin ng hindi maganda habang bisita ako rito? Alam ba ninyo na si Uncle Terrence ay gobernador ng Orto County? Hindi ba ninyo dapat gawa ng paraan ng paghihiganti dahil nabugbog ang anak niya? Ang mga Lot ang magiging katawa-tawa ng syudad kapag kumalat ang balita. Tumigil siya at nagpatuloy, kayong mga duwag kayo ba? Ilang beses pa ba kayong mag-iisip? Sa pagkakakita ko, sa tingin ko ay hindi natatakot ang lalaking iyon dahil mataas ang kanyang attainment. Pero wala siyang utak. Kahit gaano pa kalakas ang nagpo-protekta sa kanya, masasabi ba ninyong katumbas iyon ng aking pamilya? Kahit andyan pa ang War God, kailangang igalang niya ako. Paano ko papayagang tretuhin ako ng bastos na lalaking iyon? Bago pa may makapagsalita, nagpatuloy si Sammy. Uncle Terrence, kung hindi mo ako hihingan ng katarungan, sa tingin ko mas mabuti na sabihin ko na sa tatay ko. Naniniwala ako na mabilis siyang magpapadala ng mga tao para ayusin ito at hindi ko na kayo kailangang istorbohin. Natakot si Terrence nang matapos magsalita si Sammy. Kung malalaman ng ama ni Sammy na may nangbuli sa kanyang mahal na anak dito, magiging malaking problema iyon. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Ngumiti siya na may pag-alala. Sammy, ano ang sinasabi mo? Paano ko hahayaang mangyari iyon kung ikaw ay nagpunta para bisitahin kami? Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang makalayo ang sinumang nang ahas na gawin kang malungkot. Nangangako ako, sisiguraduhin kong babaliin ko ang paa ni Severin ngayon. Ang Great Elder ay isang maingat na tao. Gayunpaman, natakot din siya na baka sabihin ni Sammy sa ama niya na may nanakit sa kanya sa ilalim ng kanilang protection. Mabilis niyang inayos ang loob, Miss Sammy, huwag kang mag-alala.
Nangangako kami na hahanapin namin siya. Kahit sino pa siya, hindi namin siya palalagpasin ng basta-basta. Doon lamang nanag ang ginhawa ni Sammy. Ngumiti siya, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang na lumuhad ang mag-asawang iyon sa harap ko at taos puso sa aking humingi ng tawad. Hindi ninyo kailangang saktan sila, pero kailangan nila gawin ito ng tapat. Oo, at kailangan nilang sampalan ang sarili nila ng 100 beses. O gusto kong patayin ninyo ang babae at sirain ang attainment ng lalaki at basagin ang mga paa niya para habang buhay siyang magsisi. Tara na, saan ninyo sila nakita? Pupuntahan natin agad, tanong ng Great Elder. Sige, tara na, tumanggo si Sammy. Kasama niyang pumunta sina Terence, Owen, at ang mga Elder para hanapin si Severin. Bukod pa rito, marami rin silang isinamang malalakas na tao. Sa kabuuan, umabot ng 100 katao ang kanilang grupo. Ano ito? Bakit sabay-sabay lumalabas ang napakaraming tao mula sa mansyon ng probinsya? Hindi ko alam. May nangyari kaya? Sa tingin ko lahat ng malalakas na tao ay nagtipon. Saan kaya sila pupunta? Maraming tao ang nakakita sa kaguluhan at nagsimulang magtanong kung ano ang nangyayari. Sa katunayan, hindi pa ito nangyari noon at nakakatakot talaga. Samantala, kumakain naman sina Severin at Sheila sa isang fine dining restaurant. Umorder sila ng isang bote ng red wine para sabayan ang hapunan. Nag-enjoy sila sa pagkain at nang matapos ay umalis silang masaya at kontento. Uncle Terence, ayun sila. Nandyan sila sa kabila. Ilang minuto lamang matapos lumabas sina Severin at Sheila mula sa restaurant, nakita sila ni Sammy mula sa kabilang kalsada. Natuwa siya at mabilis na itinuro sa iba. Natuwa si Owen na agad nilang natagpuan sina Severin at Sheila. Ang dalawang iyon ay napakabobo. May gana pa silang magtagal dito. Sa totoo lang, nag-aalala siya na baka umalis agad si Severin matapos malaman na ang ama niya ay gobernador. Hindi magiging madali na hanapin sina Severin at Sheila kung sakaling umalis sila agad sa syudad. Gayunpaman, hindi ganoon katalino sina Severin at Sheila gaya ng iniisip niya. Palibutan sila. Kumaway si Terence at nagutos. Agad na lumipad paitaas ang mga Warrior King papunta kina Severin at Sheila. Pagkaraan ng 1 segundo, bumaba sila at pinalibutan ang dalawa. Kahit napapalibutan ng maraming tao, hindi natakot si Severin. Tiningnan niya sina Owen at Sammy na papalapit at ngumiti ng tila walang magawa. Alam kong hindi kayo basta susuko pero hindi ko inasahan na babalik kayo ng ganito kabilis. Nakakapangahas kayong gumala dito. Ipapaalam ko sa inyo na napaka-mali ang napili ninyong kaaway ngayong araw na ito. Kagaya ng dati, nakakross ang mga braso ni Sammy at mayabang ang ekspresyon niya. Hindi siya natatakot kay Severin. Walang pakialam na nagkibot ng balikat si Severin. Kailangan pa naming kumain. Wala namang dahilan para magpakapayat dahil sa inyo, hindi ba? Gayunpaman, hindi ko inasahan na makikita ko kayo agad matapos kami kumain. Hey, bata, bibigyan kita ng pagkakataon sakaling sabihin mong inaapi kita. Ibigay mo ang bracelet. Kailangan ninyong yumuko sa harapan ko at humingi ng tawad. Bukod pa riyan, kailangan ninyong sampalin ang sarili ninyo ng 100 beses. Sa ganoong paraan lang tatanggapin ko ang paghingi ng tawad at magpapasya akong hindi kayo patayin. Tumingin si Sammy. Kung hindi, papatayin ng mga taong ito ang babae, sirain ang attainment mo, at babasagin ang mga paa mo para magdusa ka habang buhay. Napangiti si Severin ng bahagya. Tumingin siya kay Sammy na halatang nagulat. Paano mo nagawang tawaging bata ako samantalang batang tanga ka rin? Wala akong ideya saan mo nakuha ang kumpiyansang iyon. Sandali siyang huminto at nagsabi, hindi kayo makatwiran. Hindi ako mapipilit na humingi ng tawad. Hindi ko gagawin. Bakit ako hihingi ng tawad kung wala naman akong kasalanan? Sa sandaling iyon, lumabas si Terence at ngumisi. Hey, bata, huwag mo akong pilitin na mag-utos sa aking mga tauhan na kumilos. Dapat pag-isipan mong mabuti ang lumaban sa amin. Binibigyan ka ni Sammy ng pagkakataon at dapat ay samantalahin mo ito habang maaari. Sa totoo lang, ayaw ni Severin makipaglaban o gumawa ng malaking eksena. Maaaring mapahamak si Sheila kung maglalaban sila dahil wala itong attainment. Kaya pinag-isipan niya ng mabuti at inikat ang kamay para kumuha ng token.
Ipinakita niya ang token kay Terence. Ikaw ang gobernador ng Orto County, Terence Lott, hindi ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo dati. Ako si Severin Foylet, ang gobernador ng South County. Kung sigurado kang nais mo akong gawing kaaway, tatapusin ko ito hanggang dulo. Mr. Terence, hindi ako makapaniwala na gobernador din pala ang lalaking iyon. Sabi ng Great Elder nang tumingin sa token at kumunat ang noo. Kumunat din si Terence ng noo. Bilang gobernador din, alam niya kung gaano kahirap maabot ang kinakailangan para maitalaga bilang gobernador. Kailangan ng mataas na attainment at maraming elders na may mataas na attainment, mas marami, mas mabuti. Ang pinakamahalaga, kinakailangan ng mabuting relasyon sa province governor. Ang tanging dahilan kung bakit naitalaga si Terence bilang gobernador ng Orto County ay dahil magkaibigan siya at ang province governor ng Skydrop Province. Habang tumitingin kay Sammy, nagpasya na siya. May bahagyang ngiti, lumapit siya kay Severin. Mr. Severin, kahit gobernador ka rin, nasa teritoryo kita. Ito ang Orto County. Wala kang awtoridad at kapangyarihan dito. Pagkatapos ay sinabi niya, Sammy, gobernador pa rin naman siya. Hindi tama na pilitin siyang yumuko at sampalan sa harap ng maraming tao kaya paano kung ganito na lang? Papalampasan natin ang bagay na ito kung magpapakumbaba siya at ibabalik ang bracelet. Lubhang ikinagulat iyon ni Severin. Hindi niya inasahan na bilang gobernador ng Orto County, si Terence ay kailangan pang humingi ng pahintulot sa isang dalagitang babae. Higit pa roon, ang paraan ng pagsasalita ni Terence kay Sammy ay tila ba si Sammy ang kanyang amo. Mukhang napakalakas nga ng kapangyarihan ni Sammy o ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, hindi natuwa si Sammy at marahas na nagsalita. Hindi nila kailangang lumuhad pero ipinipilit kung kailangan nilang humingi ng tawad at sampalan ang kanilang sarili. Dapat inisip ninyo ang magiging bunga bago ninyo ako ginalit at ininsulto. Sa sandaling iyon, nagalit din si Sheila. Mula pagkabata, laging pinapabayaan siya ng kanyang ama sa lahat ng gusto niya. Pinindot ni Sammy ang kanyang limitasyon nang hindi ito umatras kahit inilabas na ni Severin ang token ng pagiging gobernador niya. Babae, ibibigay ko ang bracelet at tapusin na natin ito. Sa totoo lang, ayaw lang talaga naming palalain pa ang bagay na ito pero hindi ibig sabihin natatakot kami sa inyo. Naiintindihan mo ba? Magkasundo na lang tayo na umatras at tapusin na ito ngayon. Bakit ako aatres at bakit ko susundin ang sinasabi mo? Dapat inisip ninyo ang bunga ng sampalan niya si Owen. Tugon ni Sammy nang may panunuya. Bakit ako aatres ngayon kung hindi ka naman pala natatakot sa amin gaya ng sinabi mo? Sige nga, harapin mo kami. Hindi na napigilan ni Severin ang kanyang galit. Matagal na nilang sinusubukan na ayusin ng maayos ang problema para hindi na lumala. Ngunit patuloy silang hindi makatuwiran. Galit niyang sinabi, sige. Kung talagang gusto ninyong palalain pa ito, pagbibigyan ko kayo. Huwag lang kayong magsisi sa huli. Haha, pagsisisi. Aabangan ko kung sino ang tatawa sa huli. Natatawang wika ng second elder. Ito ang teritoryo namin. Seryoso ka ba na kaya mong talunin kami dito? Bahagyang ngumiti si Severin. Magiging mabuti ako at sasabihin ko ito sa inyo. Kahit ang province governor ng Skydrop Province ay kailangang mag-ingat sa pagsasalita sa akin. Kaya ito ang sinasabi ko, magpakatino kayo, lumayas na kayo, at huwag na akong guluhin. Haha, patawad pero ganoon din ang ama ko. Hindi lang ako tumutukoy sa province governor kundi sinasabi ko na pati ang 4 na dakilang war god ay kailangang mag-ingat kung paano nila tretuhin ang aking ama. Mayabang at mapagmalaking sagot ni Sammy. Pagkaraan ng maikling saglit, nagpatuloy siya, oh, ewan ko kung gaano katotoo ang sinabi mo pero dapat paniwalaan mo ang sinabi ko. Pagkarinig nito, kumunat ang noo ni Severin. Sa huli, naunawaan niya kung bakit may lakas ng loob magsalita si Sammy ng ganoon. Nagtanong siya, ang ama mo ba ay isa sa 3 commander? Ang tanging mga taong kayang pangambahan ng 4 na dakilang war god ay ang 3 commander. Sila ang may pinakamataas na ranggo sa militar at pinakamalakas din sa buong Drakodom. Ang 4 na dakilang war god ay nakatanggap lamang ng kanilang titulo dahil sa dakilang ambag at kabayanihan nila noong nakaraang digmaan.
Ngunit ang tatlong commander ang siyang nagbabantay at nagpoprotekta sa Drac-Odem na parang mga tagapangalaga. Bawat isa sa kanila ay nakaabot na sa yugto ng pagiging warrior emperor. Kaya naman inisip ni Severin na marahil isa sa tatlong commander ang ama ni Sami base sa sinabi nito. Kabanata 1095. Nagulat si Sheila sa tanong na ibinato ni Severin kay Sami. Napagtanto niyang malaking problema ang kanilang kahaharapin kung ang ama ni Sami ay isa talaga sa tatlong commander. Sa simula, inisip nilang ang kalaban lang nila ay ang Orto County Mansion kaya hindi nila ito gaanong pinansin. Ngunit iba na ang usapan kung isa sa tatlong commander ang ama ni Sami. Sa kabila nito, nakahinga pa rin ng kaunti si Sheila matapos maalala kung paanong matagumpay na napatay ni Severin si Ronnie, ang level 7 warrior emperor. Kumpiyansa siyang mas malakas si Severin kaysa sa tatlong commander. Malabo pero naaalala niyang narinig na ang kakayahan ng tatlong commander ay nasa antas na level 2 o level 3 warrior emperors. Gayunpaman, itinuturing silang pinakamalakas na tao sa mundong ito dahil hindi naman marami ang umaabot sa ganung yugto. Napansin ni Sami ang ekspresyon ni Sheila at nakaramdam ng pagmamataas. Ano, natatakot ka na ba? Sayang, wala ka nang magagawa para mapatawad kita. Sana tinanggap nyo na lang ang alok ko kanina at madali ko pa kayong pinalaya. Pero ngayon kailangan niyong lumuhad at magmakaawa para sa kapatawaran ko at sampalan ang inyong sarili. Haha, sinasabi mo bang natatakot ako? Tumawa ng malakas si Severin. Ikaw si Sami Hatcher, hindi ba? Kahit nandito pa ang ama mong si Stuart Hatcher, wala siyang magagawa para sa iyo. Pakiramdam ko ikaw ang magsisisi kalaunan. Ikaw namang mang, paanong nagawa mong bastosan ang aking ama? Patayin sila ngayon. Yun na ang huling patak ng pasensya ni Sami. Lubos siyang naiinis kaya isang hakbang siyang umatras matapos magbigay ng utos. Pasensya na bata, sayang at pinili mong makipag-away sa maling tao. Ang pangalawang matanda ang unang kumilos. Siya ay isang level 8 warrior king. Matapos niyang higpitan ang kanyang kamao, inipon niya ang kanyang espiritual na enerhiya at biglang lumitaw sa harap ni Severin upang suntukin ito sa mukha. Masasabi ko rin yan sa inyo. Hindi niyo dapat akong ginulo. Ngumiti si Severin kahit na inaatake ng pangalawang matanda. Ginawa niya ang parehong galaw at gumanti ng kaparehong atake. Bang! Nang nagbanggaan ang kanilang malakas na enerhiya, isang napakalakas na alon ang kumalat at makapangyarihang nagpaoga ng hangin. Nataranta ang iba pang mandirigman na lalapit pa sana kay Severin. Ngunit hindi nila inasahang makikitang tumagal lamang ng wala pang isang segundo ang pangalawang matanda. Sa banggaan ng kamao nila ni Severin, napalipad ang pangalawang matanda na parang saranggolang naputol ang tali. Nadamay pa ang mga nasa likuran dahil hindi nila inaasahang ganun kadaling matatalo ang pangalawang matanda. Pagbagsak ng katawan ng pangalawang matanda sa lupa, bumuga ito ng malakas na dugo at ang kanyang mukha ay naging mapatla at pangit ang itsura. Imposible, natalo agad ng ganoon kadali ang pangalawang matanda. Level 9 Warrior King ba ang taong iyon? Ang maraming Warrior Kings na mas mababa ang antas ay natakot ng labis at hindi na naglakas loob na umatake kay Severin. Mamatay ka! Gayunpaman, hindi basta sumuko ang dakilang matanda at ang pangatlong matanda. Sabay silang sumugod kay Severin at sabay na sumuntok. Hindi nagpanik si Severin at mabilis na umiwas. Pagkatapos ay ginamit niya ang parehong mga kamay upang suntukin ang dakilang matanda at ang pangatlong matanda ng sabay. Bam! Bam! Sabay na narinig ang malakas na tunog ng banggaan. Parehong napunta ng kapareho ang dalawang matanda tulad ng pangalawang matanda. Ngunit nang bumagsak sila sa lupa, nanginginig ang kanilang mga katawan at mas malala ang tinamong pinsala kaysa sa pangalawang matanda. Roaring Tiger Punch! Biglang sumugod si Terence. Inipon niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang pakawalan ang isang teknik. Ngunit hindi man lang nag-abalang gumamit ng teknik si Severin. Patuloy lamang niyang binalutan ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamao at sinalubong si Terence ng suntok. Isang napakalaking tigre na nilikha mula sa espiritual na enerhiya ang lumitaw sa harap ni Terence. Bagamat tila ilusyon, ito'y napakarealistiko at umatake ng marahas kay Severin. Ngunit, ang malakas na atake ay naitaboy lamang ng kamao ni Severin. Agad siyang sumugod kay Terence at ibinagsak ang kamao niya sa dibdib nito.
Paano niya nagawa iyon? Nanlaki ang mata ni Terence. Kahit na ilang araw pa lang mula nang makamit niya ang tagumpay na maging level 8 Warrior King, hindi may kakailan na napakalakas niya. Kaya't mas nakakagulat na nagawa lang ni Severin na talunin ang kanyang teknik gamit ang purong lakas. Tumama ang kamao ni Severin sa dibdib ni Terence at napalipad si Terence palayo. Habang lumilipad si Terence sa hangin, bumuga siya ng dugo na parang bukal mula sa kanyang bibig. Pagbagsak niya sa lupa, muli siyang nagsuka ng dugo. Namutla ang kanyang mukha at ang buong katawan niya ay naging mahina at walang sigla. Imposible ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, 4 na level 8 Warrior Kings mula sa mansyon ng gobernador ang lubos na natalo. Ang iba pang Warrior Kings na handa sanang umatake ay tuluyang natulala sa kanilang nakita. Dad! Agad na tumakbo si Owen upang tulungan ang kanyang ama. Paano ito nangyari? Level 9 Warrior King ba talaga ang taong iyon? Napaatras si Sammy sa takot at nakaramdam ng matinding pagkagulat habang iniisip kung ganoon nga ba talaga kalakas si Severin. Sakto ang oras para gamitin ni Severin ang kanyang espiritual na kalasag upang balutin ang kanyang katawan. Nang gawin niya ito, lalong natakot ang mga natitirang Warrior Kings at hindi na naglakas loob na sumugod. May gusto pa bang sumubok? Habang naglakad si Severin papalapit sa mga Warrior Kings, napaatras ang mga ito sa takot. Isa siyang level 9 Warrior King. Ang lahat ay nagsasabing ang taong lumaban sa gobernador ng probinsya ay tiyak na mamamatay. At heto, mas malakas pa pala siya kaysa sa kanila. Oo nga, 4 na level 8 Warrior Kings ang natalo agad-agad. Wala nang saysay para sa mga natitira na umatake pa dahil tiyak na mamamatay lang sila. Nagbulungan ang mga taong nakamasid mula sa malayo habang pinag-uusapan ang nangyayari. Pero ang ama ng babaeng iyon ay isang commander, kung hindi ako nagkakamali. Hindi magiging ganoon kasimple ang sitwasyon gaya ng iniisip natin. Sambit ng isang tao habang nakakunot ang noo. Tingnan na lang natin. Hindi porke commander siya ay magagawa na niya ang lahat. Hindi naman agad siya makakapunta rito. At kung makatakas ang taong iyon matapos patayin silang lahat, mahihirapan ang commander na hanapin siya. Isa pang tao ang ngumisi at naging mayabang. Sa katunayan, madalas abusuhin ng mga tauhan ng gobernador ng probinsya ang kanilang kapangyarihan. Ngunit wala talagang naglakas loob na kumalaban sa kanila. Ngunit ngayon, pagkakataon na ng lahat na makita ang mga tao ng gobernador na natitikman ang kanilang sariling gamot. Nahuli mo kami sa pagkakataong ito, Ginoong Severin. Alam ni Terence na matagal na sana silang patay kung gugustuhin ni Severin na patayin sila. Pinili ni Severin na maging maawain at sinaktan lamang ang 4 na lalaki sa halip na patayin sila. Nilapitan niya si Severin habang hawak ang kanyang dibdib. Salamat sa pagpapakita ng awa sa amin. Matapos niyang magsalita kay Severin, tumingin siya kay Sammy. Patawad, Sammy, pero nakita mo naman mismo. Hindi na ito tungkol sa kagustuhan kung tulungan ka o hindi. Sobrang lakas niya. Ang taglay niyang lakas ay lampas na sa karaniwang tao. Bakit hindi mo nalang hayaang matapos ito? Lumapit din ang Great Elder at sinubukang kumbansihin siya. Tama iyon, binibining Sammy. Isang Pulse Heiress lang naman iyon. Mabibili pa natin ng 10 kapareho niyan para sa iyo sa ibang araw. Nagngalit ang mga ngipin ni Sammy. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong kahihiyan. Lalo na at nakakahiya para sa kanya ang makita ang mga taong nakatingin at nagbubulungan tungkol sa kanya. Tiningnan niya si Terence ng masama. Hindi yun pareho. Ang gusto ko ay ang Pulse Heiress na kinuha niya. Hindi lang iyon tungkol sa Pulse Heiress. Mas malaki ang kinalaman nito sa kung paano nila ako hindi iginalang, tinrato akong tanga, at winasak ang aking pagtingin sa sarili. Naumay si Severin sa sobrang kapilitang ipinapakita ni Sammy. Sinamaan niya ito ng tingin. Tumigil ka na habang may pagkakataon pa. Kahit pa isa sa 3 commander ang ama mo, hindi ibig sabihin na matatakot akong sampalan ka. Pinalampas na kita isang beses, pero hindi na ako magdadalawang isip na sampalan ka kung gagawa ka pa ulit ng gulo laban sa akin. Hindi inasahan ni Sammy na makakarinig siya ng ganoong pambabastos. Walang naglakas loob na lumaban sa kanya dahil anak siya ng isa sa 3 commander. Kahit mga mayor o gobernador ay napipilitang yumuko para sa kanya.
Ang paraan ng pagtrato sa kanya ni Severin ay ang unang beses na naranasan niya ang ganoong klaseng kahihiyan. Nilapitan niya si Severin at tinitigan ito ng masama. Paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganyan? Kung may tapang ka, sige, sampalan mo ako. Tingnan natin kung may lakas ka nga para gawin iyon. Hinding-hindi ka palalampasan ng ama ko kapag ginawa mo iyan. Hindi na nakayanan ni Severin ang kay-abangan ni Sammy at sinampal siya gamit ang likod ng kanyang kamay. Sampal. Napakalakas ng tunog ng sampal. Nagulat sina Terence at ang mga elder. Alam nilang malakas si Severin, pero hindi nila inakalang magiging ganoon siya kapusok. Isang ang Warrior Emperor ang commander, at mas malakas iyon kaysa sa level 9 Warrior King. Kung magagalit ang commander at kumilos laban kay Severin, kahit ang gobernador ng probinsya na pinaglilingkuran niya ay hindi na makakapag-protect sa kanya. Sige, may tapang ka, magbabayad ka sa ginawa mo. Tinitigan ni Sammy si Severin habang hawak ang kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala at lalo siyang nagngangalit habang tumatagal. Ang nasa isip niya lamang sa sandaling iyon ay ang patayin si Severin. Nagkibit-balikat lang si Severin habang nakaharap sa babae. Salamat sa iyong papuri pero hindi na dapat ikagulat na may tapang ako. Isa naman talaga akong lalaki, hindi ba? Haha. Nagngalit ang ngipin ni Sammy. Namula ang kanyang mga mata sa matinding galit. Tiningnan siya ni Severin at muling nagsalita. Sana mag-isip ka tungkol sa mga ginawa mo at maunawaan mo kung bakit kita sinampal. Huwag mong isipin na kaya mong apihin ang iba dahil commander ang ama mo. Hindi ka niya mapoprotektahan habang buhay, kaya dapat matuto ka ng magpakumbaba. Masamang tumitig si Sammy kay Severin at sinabi, nasa iyo ang lahat para sermonan ako. Napangisi lang si Severin. Kung hindi ka tuturuan ng leksyon ng ama mo kapag masama ang ugali mo, siguradong may ibang gagawa niyan kung magsimula ka ng gulo sa publiko. Hindi na siya interesado pang makipag-usap kay Sammy kaya hinila na niya si Sheila palayo roon. Ga! Sigaw ni Sammy sa galit habang papalayo sina Severin at Sheila. Napapadyak siya ng paa at saka sinabi sa mga tao, ano bang tinitingin-tingin ninyo? Gusto ba ninyong mamatay? Isa-isang nagsialisan ang lahat. Samantala, napabuntong hininga na lang si Terence sa nangyari. Buti na lamang at bumuti ng husto ang kanyang kalagayan matapos uminom ng healing pill. Nilapitan niya si Sammy at sinabi, hindi sa ayaw kitang tulungan, Sammy, pero nakita mo naman na mas malakas siya kaysa sa aming apat na nagsama-sama. Isa siyang level 9 Warrior King, at malamang siya na rin ang pinakamalakas sa lahat. Sai, siguro dapat na lang tayong magkunwari at hayaan na lang ito. Hindi pa tayo natalo ng ganito dati, pero hindi naman nakakahiya kung sa isang level 9 Warrior King tayo natalo. Ngunit malamig nang umisi si Sammy. Pwede kang magpanggap na wala iyon, Uncle Terence, pero hindi ko hahayaan na apihin ako ng ganoon. Maaaring hindi ninyo kaya ang lalaking iyon, pero sigurado akong kaya siya ng ama ko. Pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang kamao. Tatawagan ko ang ama ko pag-uwi. Sigurado akong kaya niyang tapusin ang mayabang na lalaking iyon. Nilagdaan na niya ang sarili niyang hatol nang sampalan niya ako. Sige, alam ni Terence na matigas ang ulo ng dalaga. Alam niyang imposible itong mapapayag kaya bumantong hininga na lamang ang kanyang nagawa at hinayaan na lamang itong gawin ang gusto nito. Pagbalik nila sa tahanan ng mga Lot, agad na tinawagan ni Sammy ang kanyang ama. Pagka-connect pa lang ng linya, agad siyang nagreklamo kay Stuart. Dad, sinampal ako ng isang lalaki. Nagulat si Stuart nang marinig iyon. Nag-e-enjoy pa siya sa pag-inom ng tsaa sa sofa nang bigla siyang napatayo at hindi makapaniwala. Paano nangyari iyon? Nasa bahay ka ng pinsan mo di ba? Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon sa iyo kung napakaraming malalakas na tao ang kasama nila? Wala bang tumulong sa iyo? Patuloy na umiiyak si Sammy. Tumulong sila, pero natalo si Owen. Kahit sina Uncle Terence at ang mga elder ay hindi kayang tapatan ang lalaking iyon. Isa siyang level 9 Warrior King. Lahat sila, sina Uncle Terence at ang mga elder, ay nasugatan. Level 9 Warrior King. Sino kaya ang taong iyon? Nagulat si Stuart. Halos hindi niya naririnig na may ganitong antas ng tao. Pagkatapos ay sinabi ni Sammy. Ang pangalan niya ay Severin Foylet.
Siya ang gobernador ng South County mula sa Skystream Province. Severin, napakunot ang noo ni Steward nang marinig ang pangalan. Paano nagkaroon ng isang taong umabot sa level 9 Warrior King? Bago lang ito sa akin. Kamakailan lang ba siya nagka-breakthrough? Malamang napakalakas niyang tao kung hindi kinaya ng iyong tiyo at ng kanyang mga tauhan. Kailangan mo akong ipaghiganti, Dad. Sinampal niya ako sa harap ng napakaraming tao. Patuloy na umiiyak si Sammy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Okay, darling, huwag ka nang umiyak. Sobrang tapang niya para sampalan ka. Kung hindi ka niya nirerespeto, hindi niya rin ako nirerespeto. Hindi ko hahayaan na magdusa ka. Pagkatapos ay nag-isip si Steward at nagdagdag, busy ako sa mga susunod na araw dahil kailangan kong makipagkita sa isa pang commander, kaya baka makakuha ako ng isa sa mga war god para tulungan kang gantihan siya. Agad na napakunot ang noo ni Sammy at nagsabi, pero Dad, napakalakas ni Severin. Kaya niyang talunin ang 4 na level 8 Warrior King ng mag-isa, at malamang isa siya sa pinakamalakas na level 9 Warrior King. Baka hindi sapat ang lakas ng War God para makalaban sa kanya. Mas magiging problema pa kung makatakas siya at hindi mapatay ng War God. Pagkaraan ng saglit na pag-iisip, muli siyang nagsalita, bata pa siya, kaya pwede nating isipin na isa siyang napakatalentadong tao. Masama ito para sa atin kung makatakas siya, makagawa ng breakthrough papuntang Warrior Emperor, at bumalik para maghiganti. Kailangan nating tapusin na ang buhay niya. Hindi pwede ang pagkatalo. Minamaliit mo ang isang War God. Tumawa ng malakas si Steward. Ang 4 na War God ay sobrang talented. Lahat sila ay nag-breakthrough sa level 1 Warrior Emperor kamakailan lang, kaya walang duda ang kanilang lakas sa labanan. Naniniwala ako na kahit isa lang sa kanila ay sapat na para tulungan kang patayin ang taong iyon. Lahat sila nakapag-breakthrough. Ang laki ng tsansa na sabay-sabay silang 4 na nag-breakthrough. Tuwang-tuwa si Sammy nang marinig iyon. Sana makabalita ako agad, Dad. Medyo nag-aalala ako na baka tumakas siya, kaya ipapahanap ko kay Owen kung saan naninirahan si Severin. Sa ganitong paraan, makakapaglagay tayo ng ilang tao para bantayan siya ng palihim. Sabihin mo sa War God na pumunta agad. Mas mabuti kung 2 o 3 sa kanila ang pupunta. Mas mataas ang tiyansa ng pagkakamali kung isa lang. Mas maliit ang posibilidad na pumalpak kung mas marami sila. Ngumiti si Steward at nagsabi, hindi ko inaasahan na ganito ka nakamature mag-isip. Natutuwa akong may foresight ka para masiguro na maayos ang lahat ng plano. Pagkatapos ay saglit siyang tumigil bago nagsabi ng mapagpakumbaba. Ang 4 na War God ay laging abala, kaya kung papayag silang tumulong sa iyo o hindi ay nakadepende sa kanila. Maaaring isa ako sa 3 commander, pero nasa kanila pa rin ang huling desisyon. Hindi ako sigurado kung makakakuha ako ng higit sa isa. Ngumiti si Sammy at nagsabi, huwag kang mag-alala, Dad. Hindi ka nila matatanggihan. Isa kang commander, kaya hindi sila makakapag-refuse sa request mo. Sila ay under mo pa rin, at magkakaroon ka pa ng utang na loob sa kanila kung tutulungan mo sila. Dapat nga nilang ipagpasalamat iyon. Kung magiging maayos ang lahat, baka makarating sila bukas, o pinakamatagal ay makalawa. Binaba ni Steward ang tawag. Lubos na gumaan ang pakiramdam ni Sammy matapos ang tawag. Napatalon-talon siya sa harap ni Owen at nagsabi, ayos na lahat, Owen. Maghihiganti na tayo. Darating ba ang ama mo? Tanong ni Owen kay Sammy. Umiling si Sammy. Hindi, sobrang busy niya kaya baka hindi siya makapunta. Pero kukuha siya ng isa sa mga War God para pumunta rito. Sabi niya, lahat silang 4 ay nakapag-breakthrough na sa Warrior Emperor. Walang problema sa kanila ang patayin si Severin. Huminga ng maluwag si Owen. Buti naman, kahit sinong Warrior Emperor ay kayang talunin ang isang level 9 Warrior King, kahit pa level 1 lang ang Warrior Emperor. Walang duda na ang isang malakas na Warrior Emperor ay kasing lakas ng 7 o 8 level 9 Warrior King. Kahit na parang maliit ang agwat ng lakas, may isang bagay na bumubukod sa mga War God laban kay Severin, ang combat experience. Sobrang dami ng karanasan ng mga War God.
Hindi sila mahihirapan na patayin si Severin. Nang mabanggit iyon ni Owen, ngumiti si Sammy at nagsabi. Sigurado akong higit pa sa isa ang pupunta. May tsansa na pati 4 sila ay makarating. Haha, ayos. Ang galing mo, Sammy. Natatawang sabi ni Owen. Kabanata 1100. Nakaupo si Stewart sa sofa habang tinatawagan na niya si Beryl. Mr. Stewart, ano ang maitutulong ko sa iyo? Nagulat si Beryl nang matanggap ang tawag ni Stewart. Gabi na kasi at hindi sana tatawag si Stewart kung hindi ito mahalaga. Ngumiti si Stewart at nagsabi, Beryl, gising ka pa, hindi ba? Pasensya na kung naistorbo kita sa oras na ito, pero tumatawag ako dahil kailangan ko ng tulong. Sobrang dami kong inaasikaso nitong mga nakaraang araw kaya umaasa akong matutulungan mo ako. Ayos lang ba iyon? Pagkarinig ni Beryl na kailangan ni Stewart ng tulong, agad siyang nagsabi, ano iyon? Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Alam na alam ni Stewart na sasang-ayon si Beryl. Hindi niya napigilan ang matuwa at agad na nagsabi, ganito kasi, isang level 9 Warrior King ang sumampal sa anak kong babae sa Skysian City. Nais tulungan ng bayaw ko at ng kanyang pamilya ang anak ko pero sila man ay nabigo. Kaya iniisip ko kung may oras ka para puntahan at patayin ang taong iyon para sa akin. Isang level 9 Warrior King. Sino ang taong iyon? Hindi ba niya alam na ang sinampal niya ay anak mo? Napakunot ang noo ni Beryl. Seryosong bagay ang sangkot dito. Pagkatapos ay nagsalita si Stewart, sinampal pa rin niya kahit alam niyang anak ko siya. Hindi niya kami binibigyan ng halaga kaya umaasa ako na matutulungan mo akong ipaghiganti ang anak ko. Ano ang pangalan ng taong iyon? Tanong ni Beryl. Severin. Severin Follett. Sagot ni Stewart nang may panunuya. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon dati. Malamang isa lang siyang level 8 Warrior King na kakagawa pa lang ng breakthrough sa level 9. Siguro nagiging arroganty dahil iniisip niyang mas magaling siya kaysa sa lahat. Severin. Nanlungo si Beryl nang marinig ang pangalan. Hindi niya inakala na ang taong kinakalaban ni Stewart ay siya palang kanyang master. Alam niyang mali ang tingin ni Stewart sa kakayahan ni Severin. Hindi basta-basta lang si Severin bilang isang level 9 Warrior King. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit pumunta si Severin sa Skysian City. Kilala mo ba siya? Agad na tanong ni Stewart. Ramdam niya sa tono ni Beryl na may kakaiba. Ngumiti si Beryl at nagsabi kay Stewart, Mr. Stewart, bigla kong naalala na may mahalagang bagay akong aasikasuhin sa mga darating na araw. Pasensya ka na pero hindi kita matutulungan. Sana tanggapin mo ang paghingi ko ng paumanhin.